Naramdaman din niya ang presensya ng mga mahal niya sa buhay na wala na sa Earth. Kabilang ang kanyang ama na pumanaw. Ilang taon na ang lumipas. Pero hindi na ito'y mahigpit at istriktong tatay na nakilala niya, kundi isang presensya ng purong pagmamahal. Walang salita, pero malinaw ang mensahe ng kanyang ama kay Anita. Hindi ka kailanman nagkamali. At sa sandaling iyon, unang beses ni Anita na naramdaman ng tunay na pagtanggap. Ang pakiramdam na siya ay buo, mahalaga at sapat. Welcome sa NDE Stories Tagalog. Ito ang mga pambihirang istorya na may makabuluhang mensaheng baon pabalik ng mga taong napunta sa other side. Ito ang agaw buhay na karanasan o mas kilala sa terminong near-death experience. Ito ang kwento ng isang babaeng high achiever, perfectionist at people pleaser na namulat sa paniniwala na ang tunay na sukatan ng buhay ay ang makuha ang approval ng tao. Sa murang edad, hinubog ang buhay niya ng dalawang salita lamang, pressure at takot. Hanggang sa isang pangyayari ang bumura ng takot at tuluyang bumago sa buhay niya. Ito ang near-death experience ni Anita Murjani. For more NDE stories ay subscribe lang sa aking channel. Ipinanganak si Anita noong 1959 sa parehong Sindhi Indian immigrants na magulang mula sa India. Ngunit bago pa siya ipinanganak ay may sugat na sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Noong 1947, naganap ang Partition of India, isang trahedyang kumitil ng halos 2 milyong buhay at nagresulta sa pagkakahati ng India at Pakistan. Sa isang iglap, maraming Hindu-Sindhi ang naging minorya sa sarili nilang lupa. At kapag ikaw ay naging minorya sa gitna ng kaguluhan, may 2 pagpipilian lamang, lumaban o lumikas. Sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan, iniwan ng pamilya ni Anita ang kanilang buhay sa Sindh at nakipagsapalaran sa Hong Kong. Dito lumaki si Anita, isang batang hindi man nakita ang dating bayan ng pamilya niya, pero ramdam niya ang bigat ng kwento at sakripisyong nagtulak sa kanila para magsimula ulit sa ibang bansa. Kahit nakatira sa Hong Kong ay lumaki si Anita sa isang tradisyonal na tahanang Hindu. Sabi ni Anita na mahal siya ng magulang niya. Pero ang kanyang ama at ina ay tipikal na disciplinarians. Ang pagsunod at pagiging mahusay sa lahat ng bagay ay mga bagay na expected sa kanilang magkapatid. Sa mata ng kaniyang mga magulang, ito lang ang daan sa totoong tagumpay para sa mga katulad nilang mga minorya o immigrants sa isang bansa. Isipin niyo ang sitwasyon. Isa siyang Indian girl na nag-aaral sa isang British International School sa gitna ng isang Chinese city. Mula pagkabata ay bihasa na siya sa 3 wika, Indian, English at Cantonese. Ngunit tila wala pa ring wikang sapat para iparamdam na siya'y tunay na kabilang at madalas nga ay ramdam niya na siya ay left out sa eskwela. Na-master niya ang pagpigil mag-express ng kanyang kalooban. Kaya natutunan niyang maging tulad ng isang kameleon na nagpapalit ng ugali depende sa kung sino ang kausap o kasama niya. Well-adjusted, kumbaga. Sa buong school, kilala si Anita bilang A student. Ngunit bawat achievement ay siyang dagdag sa expectations ng kanyang magulang at ng kanyang Sindhi community. So imagine the pressure. Noong nag-22 years old si Anita, siya ay itinakdang ipagkasundo sa isang arranged marriage. Nakahanap kasi ang pamilya niya ng isang lalaking makakapareha niya,
Parehong mayaman, parehong Sindhi Indian. Sa paningin ng kanyang pamilya, isang dream match ito. Sa kulturang Indian kasi, ang arranged marriage ay hindi lang tradisyon. Isa rin itong strategic alliance, isang pagsasanib ng pangalan, negosyo at reputasyon. Pero para kay Anita, bawat paghahanda sa kasal, tila rehearsal ng sarili niyang pagpanaw. Parang magarbong libing ng kanyang kaluluwa. 3 araw bago ang kasal, tumakas siya. Isang eskandalo sa komunidad at matinding kahihiyan sa pamilya ng groom. Sa isang iglap, nabaligtad ang tingin ng komunidad kay Anita. Mula sa pagiging good girl, naging damaged goods na siya. Isang mababang halaga na sumira sa dangal ng pamilya. At sa kulturang inuuna ang reputasyon kaysa emosyon, ang ganitong sugat ay hindi basta nakakalimutan. Siya ay in-exclude at iniiwasan ng karamihan sa kanyang Sindhi community sa Hong Kong ng maraming taon. Sa loob ng 10 taon, sinubukan ni Anita na bayaran ang utang na ito. Naging misyon niya ang maging ultimate people pleaser. Laging sorry. Laging oo, laging unahin ang iba. Tumatak kay Anita na ang pagiging totoo sa sarili ay naging krimen na kailangan niyang pagbayaran habang buhay. At habang tahimik niyang binabaon ang sarili niyang boses, may isa namang bagay ang unti-unting umuusbong sa loob ng kanyang katawan. Dito, dahan-dahang nagugat ang kanyang cancer. 10 taon na ang lumipas mula ng takasan ni Anita ang arranged marriage. 32 years old na siya noon. Single pa rin at isa ng corporate executive. Sa trabaho, ibinuhos ni Anita ang oras niya sa meetings, sa deadlines, sa busy na corporate world. Pero isang araw ay nakilala niya si Danny Murjani. Pareho silang lumaki sa Hong Kong bilang mga Sindhi Indians. Parehong sanay sa tahimik na pressure ng pamilya, yung pressure na hindi kailangang isigaw para maramdaman mo. Kaya nang magkakilala sila, ay hindi na kailangan na mahabang paliwanag. Alam ni Danny ang bigat ng ganoong buhay. Subalit, si Danny ay opposite ng personality ni Anita. Si Danny yung tipo ng tao na mas open magsalita. Walang anxiety at walang hold back mag-express ng kanyang sarili. Kumbaga, siya ang nagturo kay Anita na lumabas sa kanyang invisible shell. Mula sa simpleng pagkakaibigan, naging sandalan ni Anita si Danny. At noong 1995, nauwi ang relasyon nila sa kasal. Sa labas, parang maayos ang lahat. Masaya, normal, tahimik. 7 taon na parang steady lang ang takbong buhay may asawa. Pero sa loob ni Anita, buhay pa rin ang dati niyang sarili. Yung Anita na takot magkamali, yung Anita na laging kailangan magpasaya, at yung Anita na ayaw maging pabigat. Hanggang dumating ang April 2002 at doon nagsimula ang 4 na taon ng bangungot na babago sa katauhan ni Anita. Nagsimula iyon sa isang maliit na buhol sa leeg ni Anita na matagal niya nang napapansin. Akala niya simpleng pagod lang ito, baka beke o flu, baka stress lang sa trabaho. Pero nang magpa-check up siya, iba ang lumabas. Stage 2 Hodgkin's lymphoma. Isang cancer. Isang malignant tumor sa lymphatic system, ang mga nodes na dapat sana na karaniwang tumutulong sa ating katawan na labanan ng sakit. Bago pa man dumating ang diagnosis, matagal na ring may ibang takot sa loob ni Anita. Dahil naging sobrang istrikto siya sa pagkain niya.
Iniiwasan niya kasi ang lahat ng tingin niyang hindi healthy. Umiiwas sa mga preservatives at processed food. Kumbaga naging health junkie at hanggang sa umabot sa pagiging extreme vegan. Sa paningin ng iba, mukhang healthy living iyon. Pero sa totoo lang, takot ang nagtulak sa kanya. Nagsimula ito nang mamatay sa cancer ang matalik niyang kaibigan kahit sumailalim pa ito sa matinding chemotherapy. Doon, mas lalong lumalim ang takot ni Anita na magkasakit. Takot mawala ng kontrol at takot na mamatay. Hindi niya ginagawa iyon dahil mahal niya ang sarili niya, kundi dahil takot siyang mamatay. At kapag takot ang pinanggagalingan ng bawat desisyon, hindi kapayapaan ang bunga. Kaya nang ma-diagnose siya, pinili ni Anita na huwag nang magpa-chemotherapy. Sa halip, bumiyahe siya papuntang India upang sumailalim sa isang Ayurvedic treatment. Isa itong holistic na paraan ng pagpapagaling na nakatuon sa pagbalanse ng isip, katawan at espiritu. At sa una, parang may himala. Lumiit ang mga bukol, lumakas ang katawan ni Anita. Nasabi niya na nag-improve ang health niya at naging in remission ang cancer niya. Pero ayon kay Anita, hindi lang Ayurvedic treatment ang nakatulong sa kanya. Malaki ang tulong dahil malayo siya sa Hong Kong. Malayo sa pressure, malayo sa mapanghusgang tingin ng Sindhi community, malayo sa expectations. Doon lang siya muli nakahinga, aniya. Pero nang bumalik na siya sa Hong Kong, ay bumalik din ang bigat. Bumalik ang pressure. Bumalik ang takot na ma-judge at bumalik ang pakiramdam na kailangan niya laging magmukhang okay para sa lahat. At hindi nagtagal ay bumalik din ang cancer. Pero sa pagkakataong ito, mas mabigat na, mas mabilis, mas malala. Lumaki kasi ang mga bukol na tila parang lemon. Kumalat sa leeg, sa kilikili at sa dibdib. Inilarawan pa niya ang mga tumor na iyon ay tila mga vampira. Araw-araw hinihigop ang lakas niya. Dagdag pa niya na kahit anong scarf ang isuot ni Anita, kapag siya ay lalabas ng bahay, hindi na niya maitago ang mga bukol. Pero kahit ganoon, sa harap ng pamilya, kaibigan at komunidad, ay nagpapanggap pa rin siyang okay. Sa tangkad na 5'6", halos 85 pounds na lang ang timbang niya. Sa sariling salita ni Anita, para siyang walking skeleton. Mula sa stage 2, lumala ang kanyang cancer sa stage 4. Komplikasyon ang sumalubong sa balitang ito. Dahil nagsimulang mapuno ng fluid ang kanyang mga baga. Sa medical term, isa itong pleural effusion. Every 3 weeks, kailangan siyang tusukan ng malaking karayom sa likod para lang mailabas ang fluid at makahinga ng maayos si Anita. Sa madaling salita, ay tila naghihintay na lang ang pamilya niya ng kanyang wakas. Dumating ang February 2, 2006. Ang araw na pinakakinatatakutan ng kanyang pamilya. Hindi na nagising si Anita. Amoy antiseptic ang buong kwarto kung saan nakakonfine si Anita. At ilang sandali ay sinabi ng doktor kay Danny, "Danny, huli na ang lahat. Her organs are shutting down." Pumasok na si Anita sa hepatic coma. Ibig sabihin, umabot na sa utak ang toxins sa dugo niya. Binigyan na lang siya ng 24 hours. Para sa mga doktor ay tapos na ang laban. Pero sa likod ng nakapikit niyang mga mata, may kakaibang nangyayari. Habang nararamdaman ni Danny ang palamig ng palamig na kamay ng asawa niya, si Anita naman ay may ibang nararanasan. Hindi takot, hindi sakit, hindi paghihirap.
kundi isang init, isang matinding init ng pagmamahal na hindi pa niya kailanman naranasan ng ganito habang nabubuhay pa siya. At doon, dahan-dahang naglaho ang people pleaser na si Anita. Habang nakaratay si Anita sa kama ng sanatorium hospital, abala ang kanyang pamilya sa pagtawag sa mga kaanak at kaibigan ni Anita para ihanda sila sa pinakamasaklap na balita. Sa paningin ng lahat, tapos na ang laban. Pero may isang bagay na hindi nila alam. Sa gitna ng lahat ng iyon ay buhay na buhay si Anita. Ayon kay Anita, hindi niya naramdamang namatay siya. Ang naramdaman niya ay parang bigla siyang nagising mula sa napakatagal na pagkakatulog. Dagdag niya pa na nalaman at naalala niya na ang kabilang buhay pala ay ang totoong reality natin kaysa sa mundo. Inilarawan niya ang kanyang transition na habang nawawala ang kanyang malay dahil sa pagkakakomatos, ay unti-unti niyang naramdaman na hindi na siya nakakabit sa kanyang pisikal na katawan. Sa isang iglap, alam niya ang nangyayari sa loob ng kanyang kwarto. Ang mga nurse na natataranta, ang mga doktor na pilit siyang sinasalba, at si Danny na hawak-hawak ang kanyang lumalamig na kamay. Sabi ni Anita, mas malalim, mas connected, mas malawak ang kanyang paningin. Tinawag niya itong pure awareness. Isang uri ng kamalayan kung saan alam niya ang iniisip, nararamdaman at emosyon ng bawat tao sa kwartong iyon. Nakikita niya mga detalye, nararamdaman niya ang paligid. Pero tila hindi na siya apektado dahil wala na siyang nararamdamang sakit, wala na ring bigat o pagod. Ang natira na lang ay isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Habang mas lumalalim ang kanyang paglipat sa kabilang buhay, ang lahat ay naging hindi na tulad ng pisikal na mundo. Walang itaas o ibaba, tila walang hangganan. Parang napunta siya sa isang walang katapusang espasyo ng kamalayan, malawak, bukas at hindi maipaliwanag ng ordinaryong salita. Sa kabilang buhay o other side, naramdaman niya ang isang napakalalim na kapayapaan at unconditional love. Isang uri ng pagmamahal na walang kondisyon, walang panghusga at walang hinihinging kapalit. Sa sandaling iyon, parang lahat ng takot niya sa buhay ay unti-unting nawala at wala na ring mga katanungan dahil ang pakiramdam niya ay may isang uri ng total knowing na para bang lahat ng sagot ay alam niya agad nang hindi na kailangan isipin pa. Walang oras, walang simula o katapusan, parang sabay-sabay ang lahat ng nangyayari. At sa gitna ng gantong karanasan, naramdaman din niya ang presensya ng mga mahal niya sa buhay na wala na sa earth. Kabilang ang kanyang ama na pumanaw, ilang taon na ang lumipas. Pero hindi na ito'y mahigpit at istriktong tatay na nakilala niya, kundi isang presensya ng purong pagmamahal. Walang salita, pero malinaw ang mensahe ng kanyang ama kay Anita. Hindi ka kailanman nagkamali. At sa sandaling iyon, unang beses ni Anita na naramdaman ang tunay na pagtanggap. Ang pakiramdam na siya ay buo, mahalaga at sapat. Doon niya rin naintindihan na ang pagiging mahigpit at controlling ng kanyang ama ay hindi dahil sa galit o kanyang kakulangan, kundi dahil sa takot. Isang cycle ng takot na ipinasa rin sa kanyang ama, isang sistemang akala nila ay pagmamahal, ngunit isa ring anyo ng pagkakakulong. At sa isang iglap, ang galit ni Anita ay napalitan ng habag. Sa puntong iyon, para kay Anita, ang lugar na iyon ay hindi nabago.
Ito ay parang tahanang isang lugar na mas totoo pa kaysa sa mundo na iniwan niya. Sa kanyang best-selling book na Dying to Be Me, gumamit si Anita ng isang halimbawa ng buhay daw natin dito sa mundo. Ayon sa kanya, ang buhay ay parang isang napakalawak at madilim na warehouse o bodega at ang hawak lang daw natin ay isang maliit na flashlight. Kung saan mo lang ito itapat ang ilaw, yun lang ang makikita at iisipin mong mundong meron ka. Kung sakit ang natapatan ng flashlight, iisipin mong puro sakit ang mundo mo. Kung kahihiyan ang natapatan, iisipin mong puro kahinaan ang buhay mo. Pero noong sandaling namatay siya naman itong na-switch on ang kanyang pure awareness. Halintulad sa biglang nabuksan ang lahat ng ilaw sa warehouse at nakita niya ang kabuuan. Doon niya napagtanto na ang sakit at kahihiyan na matagal niya nang dinadala ay maliit lamang pala sa napakalawak na buhay na meron tayo. Sa kanyang mga interviews, sinabi ni Anita na doon niya naintindihan kung bakit siya nagka-cancer. Hindi dahil may sumpa o mali ang kanyang lifestyle, kundi dahil kinalimutan niya kung sino siya. Sa loob ng halos 50 taon, nabuhay si Anita para sa iba. Laging nag-a-adjust, laging nagpapasaya, laging sumusunod sa gusto ng iba habang binabalewala niya ang gusto niya. Dahil dito ay hindi niya natutunang mahalin ang sarili niya. Ayon kay Anita, ang katawan natin ay nakikinig sa laman ng ating isipan at damdamin. Kung palagi mong iniisip na hindi ka sapat o hindi ka mahalaga, unti-unting sumusuko ang katawan mo. Ang cancer niya ay hindi simula, kundi resulta ng matagal ng pagtitiis at pagpapanggap. Sa liwanag na iyon ay pinaalam ng kanyang ama na hanggang dito na lamang siya ang pwedeng manatili dahil kung pipiliin niyang dumiretso papasok sa kabilang buhay ay hindi na siya kailanman makakabalik ng muli sa buhay niyang si Anita sa mundo. Binigyan siya ng ama niya ng pagpipilian, magtuloy sa kabilang buhay o bumalik sa Earth. Sa totoo lang, sabi ni Anita ay ayaw na niyang bumalik. Sino ba namang gugustuhing bumalik sa isang katawan na puno ng sakit? Pero sinabi sa kanya na kung babalik siya dala ang bagong kaalaman at bagong pagmamahal sa sarili, ay gagaling siya at magiging inspirasyon sa maraming tao. Binigyang diin ni Anita na ang tunay na langit ay hindi lang isang lugar, kundi isang estado lamang ng isipan. Hindi mo kailangang mamatay para maranasan ito. Dala mo ito kahit saan. Basta natutunan mong mahalin ang sarili mo. At sa isang iglap, naramdaman niyang hinihila ang kanyang kamalayan pababa, pabalik sa mundo. Sa malamig na ospital ay bumalik si Anita sa kanyang katawan. Umaga ng February 3, 2006. Nasa ICU room pa rin si Anita. Pagod at namumugtong mga mata ng pamilya ang nakabantay sa kanya. Hanggang sa unti-unting minulat ni Anita ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng 30 oras na comatose ay tumingala siya. Tumingin siya kay Danny at bumigkas ng "Gagaling na ako." Nagtinginan ng lahat kay Anita. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Magiging okay na ang lahat. Alam ko na kung bakit ako nagkasakit." Lito at mga hindi makapaniwala ang lahat ng tao sa kwarto noong mga oras na iyon. 4 na taon na puro takot at sakit, pero si Anita ay nag-iba. May kakaibang lakas, may tiwala, parang may alam siyang hindi nila alam. Para sa ilang doktor, isa lamang itong tinatawag na death rally.
Isang huling surge ng lakas bago tuluyang bumigay ang katawan ng mga terminally ill na pasyente. Pero para kay Anita, ito ang simula ng pagbabalik. Kinuwento niya sa kanyang pamilya na habang kumatos siya gamit ang kanyang pure awareness, ay nakita niya ang kuya niyang si Anup na nagmamadaling makaalis para makasakay ng eroplano mula India papunta sa Hong Kong. Sinabihan ni Anita ang pamilya niya na sabihin sa kuya niya na huwag na siyang magmadali dahil gagaling na kasi ako. Sa loob ng 4 na araw lamang, ang mga bukol sa kanyang leeg ay tila parang yelo sa araw na natutunaw. Lumambot at mabilis na lumiit. Ang kidneys, liver at iba pang organs ay nagsimulang gumana ulit. Tila nag-reset ang buong katawan ni Anita. Isa-isang bumaliktad ang test results, hindi gradual, kundi parang mabilis na reset ang katawan niya. Matapos ang halos 1 linggo, kinuhanan siya ng bone marrow biopsy test para malaman kung ano na ang lagay ng kanyang stage 4 cancer. Ngunit, sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ang test result ay wala na ang cancer. 0. Walang bakas ng malignant lymphoma. Ayon sa kanyang oncologist, hindi nila alam kung anong tawag sa nangyari. Dahil pati sila ay nagtataka. Dapat wala na si Anita kung tutuusin. Pero naroon siya, nakaupo, kumakain, nakangiti. Tinawag nila itong total system reboot. Ang katawan niya ay sumunod sa paniniwala na siya ay sapat at hindi kailangang matakot para mabuhay. Hindi nagtagal ay nakalabas na ng hospital at nakauwi na si Anita sa kanilang bahay. At tila parang walang bakas na karamdamang pinagdaanan. Ngunit sa kanyang pagbabalik ay hindi pa rin naging madaling harapin ang mundong puno ng expectations at labels, sabi ni Anita. Isa sa mga unang kinaharap ni Anita ay ang kanyang mapanghusgang Sindhi community na pinagdudahan ang kanyang milagrosong paggaling sa cancer. Aniya, para sa kanyang Sindhi community, mas madaling isipin na nagkamali lang ang medical diagnosis kaysa tanggapin nila na may nangyaring milagro kay Anita. At dito niya natutunan ang pinakamalalim na aral, ang pagiging totoo sa sarili. Dati, natatakot siya sa kung anong iisipin at sasabihin ng iba tungkol sa kanya. Maging ang pagtanggi o pagsabi ng hindi sa tao. Dagdag ni Anita, ngayon, bawat hindi sa iba ay pag-oo sa sarili niya. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay survival. Ito ay self-love. Sambit ni Anita. Ang pagmamahal sa sarili ay unang hakbang sa tunay na balanse ng buhay. 20 taon matapos ang kanyang near-death experience, nananatiling cancer-free si Anita. Iniwan nila ni Danny ang Hong Kong at kasalukuyang naninirahan na sa United States. Mula sa tahimik at mahiyain, naging international speaker at best-selling author si Anita ng kanyang mga librong Dying to Be Me, Sensitive is the New Strong, The Power of Transformation at iba pa. Nagpupunta siya sa iba't ibang bansa, paulit-ulit na ibinabahagi ang mensahe na minsang ibinigay sa kanya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang kwento ni Anita ay isang buhay na patotoo na walang sakit, kultura o tradisyon ang mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng isang kaluluwang natutong mahalin ang sarili.